standard ang aking binitawang salita. Walang movement, walang gagalaw. Diyan lang kayo, intact lang kayo. Walang gagalaw. Pati gagalaw. Ako nga mismo, sinasabihan ako ng mga kasama ko, magpatawid na tayo. Puwersa kasi, I mean, Mindanao Factor is our Muslim brothers and yung mga retired, ang dami doon. And they are all armed. I count around more than 1 million firearms there na ready. All, nakakasa lahat. Kakasa talaga sila lahat. Ng martial law. Pagka nag-declare ng martial law, ang Malacanang, automatic, sesid ang Mindanao. Hindi naman pwede yung sinasabi nila na mag-snap election. Bakit mag-snap election? May mandate nga kayo eh. Ano ito, lokohan, bumoto. Wag na tayo mag-eleksyon. Putragis, wag na tayo mag-eleksyon. Mag-ano na lang tayo. Mag-rebellion na lang tayo. Gusto nyo, ganun na lang, mag-rebellion na lang tayo. And then, mini, mini, mo. Sino ang presidente dito? Ikaw ba? Magalo, Marcoleta, Barsaga, sino pa ang gusto? Vic Rodriguez, sino pa? Sino pa dyan? Robin Padilla, Bato, Bongo, lahat ng personalities. Magturuan na lang tayo. And then pagkaayaw, people power ulit natin, tanggalin ulit natin, patayin natin, punta, maglagay ulit. Ganyan ba yung gusto natin? Hindi. Kaya nga tayo may sistema. Meron tayong konstitusyon, maghahalal tayo ng presidente at vice president. Ang tingin nyo, biro-biroan yan. Kaya nga pag kami nangyari na mamatay yung presidente o ma-impeach siya, na mali red niyang impeachment na yan because it's a political activity. It's a numbers game. Bumili ka lang ng bumili ng congressman o naka senator, di absuelto ka kasi control B numero. Bayaran niya ang buhay, ang sistema eh. It's a numbers game. Kaya nga, kagaguhan. May gusto kang impeach. O di kagaya ginawa nila sa Congress. Gusto nila impeach si Inday Sara. Labas yung 32 billion. Ang bawat isang congressman, 150. Lumabas naman yun sa balita. Kasi yung ibang congressmen nagsalita. 25 million galing sa, para sa tupad, 25 million dun sa ang program funds, and then 100 million para 100 million para sa mga future projects na nila. 150 million. Yun ang bayad para boto mo impeach ang Inday. Ilan yung pumirma? 200 plus. And ang computation ko 32 billion yung nilabas. Putragis yung pera ng taong bayan yun eh. Sipin yung 32 billion nilagay mo na lang sa PhilHealth. And then yung 32 billion sa PI, nilagay mo rin sa PhilHealth, sa 64. At yung ninakaw sa flood control na 1 trillion, nilagay mo na lang sa PhilHealth. Putragis. Dahil saya pa ng lahat ng Pilipino, putragis itong mga natin, mga animal na politiko eh. And kayong mga Pilipino na kumakampi sa administration, kinukonsinti ninyo, tarantado kayo. Hindi nyo alam yung, kasi pera-pera eh. Kaya, kung malugmok mga Pilipinas sa maging failed state, bahala kayo. Bahala kayo. Nakakapikon. Hindi, it's not worth sacrificing our lives, kaming mga retired, mga MUP, na willing kaming mamatay para ituwid itong bansa na to, and then kayo, ipupush lang, suporta kami. Walang nga. Tapos nun malalaman namin itong ibang Pilipino, kontra. Gago. Now, there is this Mindanao Factor na kinakatakutan na administration. The Mindanao Factor. Very recently, nagpalabas yung mga MNLF, MILF, brothers natin, na they are armed. Pinakita pa, fully armed. Kumakalat sa SOCMED yon. And then, nagpalabas sila na ready na sila na kumalas. And there's this talk about secession. Hiwalay ang Mindanao, dadami pa ang Visayas. There's this Tito Barsaga posted that question and he was answered na okay lang yung ibang tao sa secession. Kasi bakit nyo kami dadamay? Ba't kami dadamay Mindanao? Tangina ninyo.
mga taga-Luzon. Ganun yung salita. Now, I also found out na itong ibang grupo, gusto nga magtawid ng tropa. Tropa na armado para pumunta sa Manila para masuportahan yung kilos nila na magpi-people power na, magtatawid ng tropa para gagamitin yung tropa sa Mindanao, yung dyan sa Luzon. Magpapatawid ka pa ng tropa. Anong design nun para mahatak yung mga maaasahan ng mga Duterte para makapasok yung ano ninyo, yung mga loyal ninyo para ma-weaken yung the troops, our members na loyal in defending the Duterte family. Hatakin ninyo, gusto nyo patawirin ninyo, and then mabablanko dito, and then tsaka kanyo bibirahin. Kasi kaya nga ang aking standard, ang aking binitawang salita, walang movement, walang gagalaw. Diyan lang kayo, intact lang kayo. Walang gagalaw. Pati gagalaw. Ako nga mismo, sinasabihan ako ng mga kasama ko, magpatawid na tayo, sir. Papatawid ka. Hindi, yung Taga-Luzon ang magsesettle nito. Yung mga Mindanao, stay put lang kayo. Visayas, stay put kayo. Taga-Luzon. Bakit aasa ka sa Mindanao? Pares din naman tayo ng ano. Hayaan mo yung Mindanao, stay put kayo. Kasi, let them. Ngayon, Mindanao factor. Pagka, sani puwersa kasi, Mindanao factor is our Muslim brothers and yung mga retired, ang dami doon. And they are all armed. I count around more than 1 million firearms there na ready. All nakakasa lahat. Kakasa talaga sila lahat. Now, they're just waiting for one false move nitong Malacanang. Like, one, mag-declare ng martial law. Pagka nag-declare ng martial law, ang Malacanang, automatic, secede ang Mindanao. Automatic yun, matic yun. Pagka nag-declare ng martial law ang hindi pa ang gobyerno, ang BBM, tanginan nyo, yun ang sagot ng Mindanao. They will not allow na didiktahan sila mag-martial law. They will declare a Republic of Mindanao or probably a Republic of Vismin, Visayas Mindanao. Yun yung tingin ko. Kasi, ba't kami mag-a-under sa martial law? Tarantado kayo. Kayo na lang sa Luzon, mga Bangag Republic. Doon kayo, Republic of Bangag. Sige, diyan kayo lahat. Republic of Kurakot, diyan kayo. Kami, wag nyo kami damay nyo diyan kasi kami kaya naming ayusin yung sarili namin. For so many years kaming ganito, tangina nyo, naghirap kami, hirap na hirap kami. Iniwanan nyo kami sa development, tapos nun, nakatiwangwang kami dito, tapos dadamay nyo kami sa inyong kurakot, manggago kayo. Ganon ang thinking ng that's why the people in Mindanao are just waiting for this government to commit the mistake to declare martial law. Kaya mga kababayan, huwag kayo natatakot na maganda ka, mag-declare ng martial law si Marcos Mag-declare ka martial law. Tignan mo kung hindi humiwala yung buong Mindanao at Visayas. Kala nyo, ang laking problema niyan pagka kumalas yan. And there by million ang tropa dyan. Nagsanib yung MNLF, MILF, tsaka yung mga retired, at tsaka yung mga civilians na may mga gamit. Kaya nung pinapasurrender ngayong baril, ba't ka magsusurrender ng baril? Ibabaon mo. Yun yung normal, guy. Matalino Pilipino. Ba't ako susurrender ba? Soli ko yung mga unserviceable, yung mga sira na, yung mga loose bore na. Magbigay ako ng konting bala, kunyari isang magazine, mga ganon. Tapos ibabaon ko lahat. Walang And then, hukayin ko ulit. For all you know, mga kababayan, naghukay na sila. Ready na yung mga gamit nila, malinis na.
ready to fire. Now, one false move, Republic of Mindanao, Vismin, susunod bang Bisaya sa kanila, may iwan ng Luzon. Now, yung armed forces, mahati. Kasi yung ibang AFP doon, syempre, doon sila. Doon sila kakampi. Taga Mindanao yung iba rin Yung iba dito sa Luzon, mga taga Mindanao, doon sila, uwi sila. Sa homeland nila. Kaya mahati. Yeah, just like North Korea, South Korea. Ganon ang mangyayari. North and South. Civil war. Hindi magkakaroon ng civil war dahil dyan sa Republic of Mindanao na yan. Hindi. You want to invade Mindanao, you fight it out. Magpatayan kayo. May malalagasan siyempre, pero these people, the Mindanaoans are determined. Putya, galawin nyo kami, tarantado kayo. Ganon ang andon. Ganon ang thinking ng mga tao. So they're just waiting sa hudyat, isa yon. Naghihintay sila ng hudyat. Anong mangyayari pagka failed, declare sila ng sarili. Or, naghihintay sila na mag-martial law si Bongbong Marcos. Pagka nangyari, automatic yun. Secede ang Mindanao. Republic of Mindanao. O, anong gagawin? Yun yung problema. Sakit sa ulo sa Malacanang at sa AFP, PNP. Magsasagupaan na talaga. Magkakahiwalayan dyan yung mga AFP, PNP para sa kurakot at yung AFP, PNP para sa mga kababayan. Kaya kayo, mga nasa Luzon, may ipit. So, yun yung mga hindi nyo nakikita, no, in development na